Magandang araw mga classmates at welcome ulit dito sa Mr. and Mrs. Rugby Channel sa YouTube, no? So mga classmates, kunting recap ulit tayo doon sa last topic natin is about doon sa 3 months old, kung ano yung mga basic na ginagawa dito sa rugby farm hanggang sa fly pin, then bago sila i-cord. So ngayon naman, continuous tayo doon sa ating topic. So cording naman tayo hanggang doon sa 7 months, no? Kung ano yung mga preparation natin para kung anong purpose, no, ng ating mga alaga, kung saan natin sa ilagay dito ba sa school o dito sa breeding pen, kasi dalawa lang yan eh. So ito mga classmate, no, napaliguan na natin, na cording na natin. So maglalagay tayo ng maintenance doon. Kasi hindi na tayo mag-change feed, hindi ko pala nabanggit yung change feeding diyan eh. Kasi yung kinakain natin ng alaga natin 4 months tama? Oo. 4 months up to 7 months ay ano siya, stag developer, no? Bahala kayo classmate kung anong brand nyo kasi wala naman akong ini-endorse na brand kahit sa mga sagot ko dun sa mga nag-PPM kung anong maintenance ko. So it's up to inyo kasi maganda naman lahat yan. So yan, 6 months muna tayo. Dito muna tayo sa cording up to 7 months, no? Kung ano ang mga preparation. Alam nyo ba mga classmate na paikot-ikot lang pa rin ang ginagawa mo, Han? Oo. Kung napapansin mo, yung triple D pa rin eh. Oo. Kailangan pa rin yan. Deworming, delousing, yung pag-drop, basic pa, no? Tapos doon na tayo magkakaroon ng konting mga classmate kasi nagbibigay tayo ng Mega B12. Yan. Bukod doon sa every week na Vitamax ito. Pwede nyo diskartean din, pwede nyo gawing 15-30 ito. 0.5. 0.5. Oo, pwede ring 0.3, 0.3, 15-30. Pero ang ginagawa kasi namin dito every week 0.3 classmate, no? Lalo na yung mga for shipping, for breeding, lalo na yung papuntang school na mga ito papuntang school. Ito lang combination Calci X, Mega B12, tas ito, no? Sige, unahin natin ganito. lalaki speaking sa lalaki tayo mga classmate, nasa cording eh. So 6 months siya, kasi 5 months and a half ang harvest, fly pin 2 weeks, so 6 months siya. Halos isang buwan siya dyan sa cording area na in preparation sa breeding, papuntang breeding. So ito ang gagawin yan every week 0.3. Kahit wala ka munang promotor classmate, kasi hindi siya, mas maganda siya pag nandun na siya sa breeding pen, doon mo siya ibibigay. Ito lang muna, Calci X yan. Kung example Lunes, nagbigay kayo ng Mega B12, bukas wala kayong ibibigay. Alternate. Bukas pangatlong araw bigay nyo tong Calci X. Tapos 3 days ulit Mega B12. Tapos 3 days ulit. Ganyan lang, maintenance lang 'yan. No? Kasi manok 'yan classmate, hindi 'yan tao ha. Manok 'yan. Hindi siya tao. So mayroon din dito na twice a week lang talaga siya ibibigay. No? So ibig sabihin, inaral nila 'to. Hindi naman pwede na magbigay tayo mami na, 'di ba? Tapos itong Promotor 43, pag nasa breeding pen na sila, applicable din to sa babae at lalaki, no? Kasi doon sila talagang medyo nababatak na sila doon kasi nagbi-breed na tayo eh, no? Hindi man katulad dito sa cording na naka-standby lang. Ano lang. So, yan mga classmate ha. Pag yung isa naman na way, yung papuntang school, yung conditioning, ikaw, kung ano yung mga binibigay mo, dali. Ikaw yung, kung paano yung ano mo. Anong pa rito? May Calci. calcium siya. Tapos Mega B12 pa rin. Pero alternate din siya. Same lang classmate eh. Same lang talaga. Tapos, Hindi ko rin pinagsasabay. tapos ito, pero meron na siyang Promotor 43. Ito rin. Once a week. 0.3. Tapos yung
kasi pre-con pa yun eh. Sabi ko. Oh, ayan. So, ganito, no? 7 months na yung ating alaga. Magpiprecon ka na, classmate. Kasi 9 months to 9 months and a half, exam na eh. Para systematic ha. So, ganito ang gawin nyo. 7 months, 6 months and a half or 6 months, 3 weeks. Kung mag-change feed kayo, dapat bigyan nyo na sila gradually. Para pag pre-con nila mga classmate, kung ano yung pinapakain nyo sa 21 days conditioning, yun na rin yung sa pre-con. No? May konti lang diferensya. So, ganito. Pellets tsaka grains. No? Mayroon yan eh. Tapos may wheat germ, dextrose powder, basta yung mga yan, mga hinahalo nyo. Dito sa pre-con, kahit hindi nyo muna lagyan ng ganun, classmate. No? Pellets lang tapos grains yung combination nyo. Kung 50-50 kayo, 60-40 na 50% grains, 50% na pellets or 60% na grains, 40%. Bahala kayo kung anong diskarte nyo. Pag mix nyan, kahit hindi nyo araw-arawin yung dextrose powder, wheat germ, kung ano nyo pang nilalagay dyan, yung red cell, kahit hindi araw-arawin yan, kahit every other day nyo, basta patikimin nyo lang ng konting ganon para i-introduce nyo lang. Kasi kung araw-arawin nyo mga classmate, baka mabigla yung sistema ng ating mga alaga, no? Preparation lang naman eh, kaya nga preconditioning eh. Kasi ipiprepare lang natin sila doon sa conditioning. Ang importante lang naman dito ma-hit natin sa pre-con is yung bulto ang katawan malaki. No, kahit mataba okay lang. Kasi mataba tutunaw yan eh. Matutunaw yan along the way kasi mag-ano tayo na sa cording, may pabilad tayo saglit in the morning. May konting kaskas tayo, no? May kahig-kahig tayo, konti-konti lang, hindi naman sobra. Then mayroon tayong review, no, na twice a week kami sa preconditioning namin, classmate. Twice a week kami nagre-review. O sa mga bagong subscriber dyan, yung review na tinutukoy ko is yung, alam mo na, yun, kasi bawal mami, baka maano tayo. So yan, si Mrs. yung pinapaano ko dito na dapat Wednesday and Sunday. So, ang malupit pa dito, classmate, kasi sa Sunday hindi kami nagpapakain yan. Talagang morning lang. Oo. Morning lang pakain namin, tapos gabi kami mag-re-review. Oo. Para double purpose. Kasi sa araw ng exam, hindi naman sila, dinijeta natin sila eh. Kasi ano na sila eh. Hindi na sila pwedeng pakainin ng normal na pagkain, di ba? Kasi hindi na maunawaan ni Mrs. to kasi hindi siya pumupunta sa school eh. Ako mag-i-explain, kaya ako nag-i-explain mga classmate para mas maunawaan nyo. Kasi hindi siya ganun kadali na basta bunot-bunot na lang tayo. So paswertean na lang din kung basta ang importante na ibigay nyo yung pag-introduce ng sounds, pag-introduce ng layo na natin nasa ano na to, dapat ibang topic to para ano. Sige lang, preparation lang muna tayo mga classmate. Basta alamin nyo yung purpose. Kung may babae or lalaki kayo na alaga, itong automatic yung babae sa breeding pen eh. Oh. Ito lang gagawin nyo. Tapos yung lalaki pwede sa school, pwede rin sa breeding pen. Bahala kayo dyan. Alamin nyo lang muna yung purpose nyo, then i-prepare nyo sila. No? Kasi next vlog siguro natin, ang pag-uusapan naman natin mga classmate, yung preconditioning. Kung ano yung para mautay-utay talaga to. Although nabanggit ko na yung ano kanina, pero sa conditioning. para pre-con muna tayo bago yung conditioning talaga na ano. Hindi pwede namang kuan. Mas maganda hiwalay para mas maunawaan yung classmate. Ito in preparation pa lang, no? Ano pa lang to, 6 months to 7 months. Huwag kayong malito dito mga classmate ha. Kasi parang natalon ako kanina eh. Pero yun pa rin naman yung ano dito, yung tawag niyan, yung keyword ba? Kung sa exam pa ba, keyword lang ang tandaan mo.
ang pinaka key mo, alamin mo yung purpose kung breeding pen or school. So, yun lang mga classmates. Sana man natutunan kayong kahit konti. At please subscribe Mr. and Mrs. Rugby Oh. channel. Mr. and Mrs. Rugby YouTube channel. Then YouTube sa hit the notification bell mga classmate para ma-updated kayo bawat may upload kami na videos. So maraming salamat sa mga supporters natin at shout out tayo mami. Sige. Magsa-shout out tayo classmate, depende doon sa ma-upload. Shout out kay Ringo Tamayo, Patrick Sanchez, kay Ronald De Los Reyes, Arnold Samonte, Alvin Sode, no? Thank you so much for commenting, classmate. Comment lang kayo at kung may gusto silang mami. Nang pwedeng pag-usapan pa episode. Ito pa isa. Baka gusto nyo rin classmate na bisitahin namin yung farm nyo. Bisitahin namin, gantuhin natin. Mag-vlog tayo sa farm mo. Pakita natin yung mga linyada nyo or etc. Breeding pens nyo to promote your farm, di ba? Para ma-promote din yung farm nyo mga classmate. So, yun lang. More wins, God bless, and mabuhay lahat ng sabongero. All right.